Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka sa lahat kong mga video. Nandito na naman tayo sa aking special segment Alpha na Integram Velatorem, in English, a complete warrior. Napakaganda na naman natin video natin mga lods. Kasi makita nyo ang combat first aid at saka yung nagbisita yung kuan kung paano gagamitin yung kondom, yung maiwasan yung STD, sexual transmitted disease. Nagbisita yung health officials ng kuan municipality doon sa Hulosolo. Kaya mga lods, umpisahan na po natin. Huwag na natin patagalin pa. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This presentation is geared to showcase the hardship, sacrifices, and dedication of Filipino soldiers. In this era, this is not to malign any individual, private organizations, or government institutions, but to share one's experience during his stint in the military duty. Yung demos, yung palokyan, yung mamamagayan, yung daw sasarado. No? So, yung kanyang, yung ovary ay, pagpagsiklit na ng ovum, hindi na makalabas kasi nababarahan na. Ganun din sa inyo, yung ugat na sinasabi niyo, magpili nyo, ay mamamagayon, so parang na rin kayo nagpapasektory, dahil lang sa infection, yun ay nasarado. Okay? Kaya, nakakatakot ang magkaroon ng STD, hindi lang sa nakakahiya, nakakabaong pa siya. So, by the time na kayo nagkaroon ng pamilya, bakit ba ako hindi makaanak? Kung titignan yung laki-laki naman ng katawan ko. Pero wala kang makikita masyadong manifestation sa lalaki mo o sa babae. Yung usual manifestation, palagi yung merong vaginal discharge na unusual at iba ang amoy. Pero, kaya nga pagka ang partner ninyo, nakikita nyo meron kakaibang discharge at kakaibang amoy, ang kadalasan niyan ay yun ay merong sexually transmitted. Okay? Pero, tulad na yung sinabi ko sa inyo, hindi din palaging ganun. Meron time, chronic na, wala din masyadong discharge, pero may daladalang infection. Kaya, hindi tayo pwede mong doktor-doktor, hindi lang yung pag binabukakan ng isang babae, makikita nyo na malinis siya, maganda, walang sakit. Nakikita lang ang germs, usually sa microscope, sa laboratory. Yung mga nakikita nyo na ng manifestation, sa kanilang mata nyo magiging yellow. Nakakita na ba kayo ng taong may jaundice? Yung nilalagnat, nilalamig-lamig, nangihingi ang katawan. Pati ang ihi niya yellow. Pero may daming klase din hepatitis. Yung pero pag-usapan lang natin ngayon ay yung hepatitis B. Yan para di ma-identify yan, kailangan din sumpa, check up sa doktor at kukunin ang inyong dugo at check sa laboratory para malaman ang specific hepatitis. Kailangan, ang number one disadvantage ng hepatitis B. Kadalihan, pag tinamaan ka ng hepatitis B, pagdating mo ng after pila years, after mga magiging carrier ka yan, 10 to 20 years, madagamit sa liver mo at usually namamatay sa cancer of the liver. Okay. Madami na akong alam na nagkaroon ng hepatitis B na namatay after few years sa cancer of the liver. Yung genital herpes, or ang cause niya naman yan, narinig niya na yung herpes. Siya may herpes, yan ang may herpes. Narinig niya na yun. Ha? Or herpes simplex, ang cause niyan ay virus. Kapag ang sakit natin ay cause virus, mabuti pa ang bacteria. Ang bacteria, meron pang specific antibiotic. Ang virus, wala pa naman tayo talagang sinasabi ng antiviral. Pero
sigurado natin na mapapatay na sila po. Pinahiran nyo siya ng uno, pagka pumunta kayo sa doktor, lalo naman, hindi mahihirapan tuloy ang doktor mag-identify kasi hindi na siya ang original lesion na nakita. Mamamas off na yung original lesion dahil sa ano mga pinagagawa nyo. So, basta meron mga abnormal na lumabas sa pencil nyo, sa bayan ninyo, ay ano ninyo na, i-consider nyo na sa bubon. May tumutubo dyan. Usually, pero pag nangyari sa dali nyo sa inyo, kasi minsan din lumalabas yan dahil kulang na sa paligo. Diba? Pwede nyo may haba-haba ng ano. So, walang ligo. Food hygiene. Hindi natin maiwasan yan. Ha? First aid nila kayo. Oo, mahirap makita yun, pero mararamdaman nyo kasi mangangali kayo. Wala, parang ano, hindi nyo maintindihan, lalo pag kinakati nyo, lalo sumasarap daw, sabi nila. So, medyo malalaman nyo din yun. Kasi kung magasahula ng buhok, kabisado nyo naman ang bulbul ninyo, di ba? Lagi nyo yan hinawak-hawakan at tinasik-timay-timay kung anong pakinamdam. Di ba, kung ginanyan nyo siya, hindi siya nakatulad ng sa dati, parang magaspang. Di ba? Parang may makikita din kayo pag ginanon nyo. Yung meron talagang makukuha kayo parang puti-puti. Yun puto na yun. Ang time yun sa meron yung para din. Gamot siya sa estabis, gamot din siya sa puto. Na yun, ipapahid. Pag magagamit kayo, ipapahid nyo sa buong katawan nyo, isa sa mata. Sa mga kilikili, sa lahat ba? Sa lahat ng katawan, isa sa mata. Tsaka, ha? Mabili kami doon. Kaya nga, may sitwasyon na hindi kayo makakaligo, doon yung tumutubo, yun ang sinasabi ko. Alam ko, kabisado ko kayo, mga sundalo. Minsan, sa tagal nyo na hindi naliligo, pare-pareho ang inyo, mabango na kayo din. Ang kabato. Ikaw? Anong iwas yung sinasabi ko? Sandali lang. Pero, hindi nyo kaya yun habang buhay. Correct? Siyempre, gagawa kayo ng paraan sa paano kayo makapasok. Ha? Mahal na. Hindi lang ito ang tunang. Dami pa na kayong tunang. Problema din yun. Be sure na ang inyong sexual partner ay kayo lang. Kayo lang ang kanyang kapartner at wala nang iba. Kaya nga. Tapos ikumpare mo, dapat sabi ko, babalikan natin yung pinaka-basic. Be faithful, practice abstinence, at alamin nyo kung sino talaga ang inyong sexual partner. Pero ang condom plays an important role para hindi tayo magkaroon ng sexually transmitted disease. Kaya ngayon, kahit saan lugar, halos sa miski sa sari-sari store, hindi lang sa butika, makakabili na kayo ng condom. Yan ang number 1 reason, number 1, para sa family planning, at the same time, para sa HIV, AIDS prevention, at other sexually transmitted disease. Lahat ba kayo ay naka-experience na gumamit ng condom? Wala pa, ma'am. Masyado naman kayo mahiyain, wala pa daw? Ha? Ikaw, nakagamit ka na? Ikaw? Sabi ko na nga ikaw. Ikaw, yung totoo. Itaas lang ang kamay na hindi pang nakagamit ng condom, please. Kasi ang kamay ang hindi pa nagpagamit. Halos sabi ni Mang Queen nyo, kayong mga lalaki, gusto nyo lang palaki sarap. Tira lang ng tira. Tira na lang ng tira. Hindi na iniisip anong pwede mangyari. Hindi naman nyo iniisip kung pag every time kayo tumira, makakabuntis kayo o makakakuha kayo ng sakit. Correct? Basta ang sa inyo ay sarap. Kaya kadalihan nga sa totoo lang, sa ano din namin, sa opinion din namin, ang kadalihan lang talaga gumagamit ng mga method na ganyan, ang conscious lang talaga ay mga babae. Pero hindi yan, kaya kami nandito para namin kayo, i-aware namin kayo, ipaalam namin sa
experience gumamit ng kondo. So, the best way, yung pag-usapan natin yung prevention ng sakit sa pagtatali ay ang isang goal ay gumamit ng ay, so, sino na nakakita ng kondo? Wala pa. Pag-isabi lang ng totoo. Sino hindi pa nakagamit ng kondo? Oh, pero nakakita. Nakakita ng kondo, pero hindi pa nagamit ng kondo. Okay. Medyo naginayang talaga ako dahil na-misplace ko yung ano ko. May penis kami lang yung paano gamitin yung kondo. So, hindi ko alam, tanungin ko sa bayo kung naiwan yun. Wala. Pero itong kondo, pag ang lalaki, wala naiwan yun. Ganito yan mo, ay tuturo ko sa inyo kung paano sarap o sakit. So, depende sa inyo. May kondo available sa pharmacy. So, pagpili na lang kayo, sarap o sakit. Mga different. Sarap? Okay, sarap to you. Pero, sarapan ang gusto ninyo, nandiyan pa rin ang kondo. Tuturo pa rin sa inyo. Pero, masasabi ko lang sa inyo, gumamit man kayo ng kondo, sarap pa rin ang karamdaman. Sa technique lang yan. Kung hindi ninyo makaya gumamit ng kondo na walang sarap, umalis na kayo sa pagkasundalo. Dahil hindi kayo dapat sa sundalo. Ang sundalo ay magaling. Kaya kailangan gumamit ng kondo at kailangan masawa. Okay. So, itong kondo na ito, hindi lang ito basta-basta ginagamit ninyo. Itong kondo na ito, kailangan yung ari ninyo, kailangan, tigas. Gumamit ka na. Tigas. Kailangan yung talagang tigas na tigas. Okay. Sana lang din mademo sa inyo dahil wala yung penis ko. Sino gusto mag-volunteer? Okay. So, ito yung kondo. Yan ha? Itong kondo. Ipasa ba? Ipasa. Hindi, una, yan magdademo ako. O, itong flavor ko. Ang flavor ko. Meron tayong tea, meron tayong strawberry, meron tayong chocolate, at meron tayong natural. Ito yung natural yan lang. O, ito yung kondo ha. Medyo meron na siya yan. Tingnan mo daw, medyo basag-basag na yan siya. Sabi ako na, huwag mag-demo using your hands. Baka naman, pag nag-gamit ka ng hands, baka bukod sa bahay, kung ginawa ng babae, pag di mag-asawa, nung tumayo na yung penis ng lalaki, pinasok na yung kondo sa dalig ng babae. So, nag-set sila, nagaganyan yung kondo. So, tapos sasabihin niyo, bakit nabutis? Kumamit naman kami ng kondo. Sarili pinasok. Ganito yun. So, tingnan ninyo yung gamit ng kondo, pero usually babae naman ito ang nagkaano, no? Ang nagkaano to, para kumbaga siya yung nagkagamit. Yung lalaki lang basta, yun, ganun na ang trabaho ninyo, mga pendeho kayo. Ang gagawin, pag tumigas na yung penis, kailangan ito walang air. Kailangan siya, nakaipit dito yung kit. Yan, nakaipit siya, tapos, ito na yung penis, ipapasok niya yan ganyan. So, wala talaga. So, ipapasok yung ganon. So, ipapasok yung penis. So, ilo-roll siya. Hindi yan siya. Hirap talaga. Kung sa inyo kayo, imagine niyo yung penis, pero ito gaan ng penis ha. Ito matigas na siya. So, pag matigas na siya, ganyan siya ha. Pag matigas na siya, papasok yan, pero walang hangin siya. Yung tip na to, kailangan close siya yan, kasi dapat walang hangin. Okay. So, pag pinasok yan siya, kailangan, ganyan, tapos, gaganyan siya, iro-roll yan siya, gaganyan yan, yan, hanggang nakakabot siya. So, nakita niyo wala siyang air, yan dapat ang lagi walang air. Kasi, pag may air siya, may tendency mag-leak siya. Hindi, maglabas. Maglabas, awas.
Bakyo ganyan. Sperm. Bakyo. Ano yung high tendency magbabak siya ng balik? Okay, so yun, dapat ganyan. Kahit oral, using condom, may technique, may tinuturo kami yan sa ano. Itong dalawa, hindi pwede mag-demo dahil hindi sila alam. Wala may alam. Eh, secret lang yun. Ang technique nito, tinuturo namin ito sa mga As a medical of this class, would like to thank for the very interesting, very informative instruction provided to us. And as a physician of the instruction, our 100% would like to give our simple and meaningful review. Okay, thank you. Welcome. Thank you sa inyo lahat tayo punta. May ulat kayo. Rule of the first aid, number 1. If breach, then fills the gap between the victim and the physician. Sino yung first aid, hindi naman necessary na ibigay ito sa hospital setting. Kasi pwede nga yung sinabi ko kanina na pwede ito mangyayari kahit saan sa anumang oras. So, kung wala pang presensya ng physician, pwede ka magbigay ng first aid. Number 2, ensure personal safety and that of the patient bystander. So, i-correlate natin ito sa, kung nakikita nyo kung na-observe na nakikita kayo ng chopper, ano? Bago lumabag yung chopper, umiikot siya ng 360 degree bago lumabag sa field. Dahil ano yung sinecheck doon? Kung yung area is clear. So, ganun din, kung tayo first aider, merong mga mass casualty. So, titignan muna natin yung environment, kung safe siya, hindi lang yung arangkada ka. So, naglagay ka ng predicate na ganitong oras. Kasi, ang length of time ng paglagay ng predicate is 1 to 2 hours lang. Lampas na 2 hours, pwede maubusan yung dugo, hindi na siya akyat sa heart, pwede manitim na yung legs, at yun ang cause ng disability niya. Pwede putulin yung kanyang paa. Number 8, record or assessment and care given to the patient. For example, kung ikaw ang member ng rescue team, may dala-dala kayong injectable sa injection. Yung pasyente, nag-complain siya na... Wala. Ang naman ito, kailangan meron kayong basic lang. Ano ba nakasulat dyan? Rubbing alcohol. Meron kayong rubbing alcohol dapat. Betadine. Importante. Betadine yung nililinis sa sugat. Ano pa? Gauze cotton. Ito cotton. Gauze pants. Ito. Sobrang lagnat ng isang tao. Eh, hindi mo alam bakit siya nilalagnat. Tapos nahirapan siya lumunok. Titingnan mo ngayon sa ilalim ng hila kung mga ganito ang sulit na ginagamit. Pag wala kayo dito sa field, pwede na kutsara. Pen-light. Ito, pen-light. Importante. Anong gamit nito? Kaya, may biktima na collapse. Kasi yung mata natin, ginagamit ito pag yung sinisilip yung mata. Yung mata. Di ba ganyan? Tapos may point dyan. Yung normal size ng pupil is 5 mm. Pag nakita niyo, diba sa hospital, 50 centimeters, ituturo ko mamaya sa inyo kung ano ang gamit itong triangular bandage. Pwede siya dressing, pwede siya sling or arm support. Elastic bandage. Counteract yung muscle cramps. After you stretch out, i-massage mo gently. Gently lang, ha?
Sasalian dito, tali, tali. Okay na, kunyari naka-split na yan siya. Bubuhatin na ngayon natin siya. Ay, belt, belt. Magaling mo yung belt yan. Ganun gagawin natin yung skin. So, kailangan ko ng tatlong tao. Diba sabi ko, yung pagbuhat ng pasyente is pagbuhat natin siya na isang unit. So, meron dito sa ulo, meron sa gitna, dyan. Ay, pero, sabay-sabay ah. Sabay-sabay. Bilang, yung nasa ulo, siya yung magbilang ng 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. Yun. Kailangan naka-prepare na ito. Pag-bagsak, 1, 2, 3 ulit. Tapos dudukutin mo yan dyan. Tapos yung nasa ulo, siya yung magbuhat ng ready, 1, 2, 3, 3. Tapos tapon yun siya. Kamay mo sa dibdib. Kunin mo to. Kunin mo to. Siyempre, matamaan ka ng pala. Ano ka ba?